Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China ng mga vloggers makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katakala makababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pa itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa ating listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. May siyang 80 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official. May siyang 72 na mga comments. Eduardo Cartera. May siyang 57 na mga comments. Divina Dicuatin. May siyang 15 na mga comments. And Iing Gementiza. May siyang 38 na mga comments. So, palakpakan naman po natin ang ating pong mga viewers na nakapasok po sa ating top 5 commenters. Kasi hindi po ganun ka-easy mga kabayan. Ang marami kang binitaon dito ng mga comments na every topic, meron sila itong mga reaction mga kabayan. And also, thank you so much po sa ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At saka syempre, pasalamatan rin po natin yung ating mga viewers po na lagi pong nagla-like sa ating mga video. At saka doon rin po sa mga lagi pong nagsishare sa ating mga video. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan po si Pusong Iname, Edmond Casillejo, Barbara Butler, Leah Ann, Jose Benjoy Piquez, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Ruel, and Bia Bibar. I-greet natin ng happy birthday si Angel Arcelia. Greetings from Angelina Arcelia. Tsaka i-greet po natin ating mga early birds na kasama natin ngayong araw. Nandyan po si Sir Leonardo Celiero, Marquez Hernandez, Maria Medasiplon, Brian Baltasar. Nandiyan po si Life Journey from Deliar, Georgia. Hi to Ma'am Rosalinda Cabautan, Leonardo Steliero. Nandiyan po si Hi Daras, Rose Guevara, Esma Cadorna, Nonoy Floren Hills, Veronidia Serrano, Guillermo Estrada, Mr. Somebody. Hi to Netsky from Toronto, Canada, Aurora David, and also hi kay Sir Wilfred Ulayao. Actually po si Sir Wilfred Ulayao makabayan, haters so yan Sir Ivan. Haters si Sir Ivan. Kasi nga lagi niya sinasabi makabayan na bakit ko daw sinisiraan yung mga Duterte. Hindi naman kasi kailangan pang explain po na sabi na sinisiraan ko daw yung mga Duterte. Kasi mismo na po yung mga Duterte ang sumisira po sa kanilang sarili makabayan. Ang mga ginagawa po ng mga Duterte noon, ngayon kasi sumingaw. So, pinag-usapan na po natin. So, dapat rin po natin pong ibalita dito. Kasi pati nga yung mga ito kasi yung mga vlogger po na mga DBS makabayan. Kung napapansin nyo po, sila si Brother Stablers, itong si Pambansang Lolista, si Kukoy. Tingnan nyo, lahat po ang kanilang vlog makabayan, puro po paninira kay PBM. Pero kapag si Sir Ivan magbalita dito tungkol po kay Bibi Sara, tungkol dito sa mga DDS, sila si Digong, sila si Kiboloy, laging lang binaba si Sir Ivan, bakit daw sinisiraan? Well, tanungin nyo rin po ang ibang vlogger na lagi nyong sinusuportahan at yung mga DBS, mga pro-China na mga vlogger. Okay. So anyways, welcome lang po lahat. So hi to Sir Wilfred Ulayao. And also hi to Sir Erwin Sinoren, Romana Manuel, Rales Carlinga, Maiti Baisa. Hi to Trixie Villa, Kristen Salvador, Ansing Val, Meli Gineso, and Sir Antonio Payos. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is
was your morning or afternoon ba or evening? I'm hoping po na okay po tayong lahat, wala pong sakit-sakit ang lahat, at saka good vibes na po tayo. Okay? So anyways mga kabayan, lagi lang sinasabi na si Sir Ivan ay bayaran daw mga kabayan. Bayaran daw. Bakit lang sabi na bayaran daw ako? Kasi lagi ko daw pinababango dito ang pangalan daw ni BBM at ng mga Marcos, pati po si F. Elisa mga kabayan, kaya daw nila ako tinawag po na bayaran. Kasi daw ang mga ginagawa daw hindi maganda ng Marcos admin, pinagtatakpan daw ni Sir Ivan. Pinagtatakpan ko ba? Wala ba akong ibinalita dito na mga negative mga kabayan? Kapag meron pong makikita si Sir Ivan na hindi maganda at saka sa tingin ko po na hindi talaga justifiable mga kabayan, titirahin ho yan ni Sir Ivan, included si PBM. Kapag makita ko po na hindi na maganda at saka hindi na kaya pong i-explain mga kabayan or ilusot, sabi lang ilusot daw, dapat ko talaga pong i-criticize mga kabayan, babatikusin po. Okay? Pero dito wala pa akong nakita po na mali kay PBM. Asa sa kanya pong mga community mga kabayan. Usually merong iba, andito lang po sa kay PBM, kay Felisa, at sa iba po ng mga mambabatas. Wala akong nakita. Kaya dito po, ang ibinabalita natin dito, yung mga good news, yung mga programa, yung mga future plans po ng Marcos admin, kasi yan po ay pinagtatakpan at ayaw po yung ibalita po ng ibang mga vlogger. Okay? So hindi na po kailangan si Sir Ivan na bayaran dito ni BBM, ni Felisa at iba pong mga politiko makakabayan kasi nga noon pa man si BBM at ang mga Marcos mabango na talaga sila. Bakit? Si BBM pa nga lang, talang kitang-kita natin dito kung paano siya magtrabaho makakabayan. Nakikita natin dito si BBM na talagang napaka-hardworking at ang kanyang mga ginagawa dito, yung kanyang kasipagan, nagbunga makabayan. So doon pa lang po talagang proud ako na ibabalita po ang mga ginagawa po ni BBM, ang kanyang achievements dito, satisfaction po ng mga tao at nakikita ho yan ng mga tao na maganda talaga ang ginawa po ni BBM at saka yung tinatahak po ng Marcos administration. So hindi na po kailangan na babayaran po si Sir Ivan. Kasi nga pagkakabayan, bakit ko yan napag-usapan? Ito po kasi mga DBS, ito kasi mga supporters po ng mga pro-China mga vlogger, sinasabi nila na bayaran daw kaming mga pro-admin ng mga vlogger. Pero alam niyo ba, may kumalat ngayon. At yan rin po ang ibinalita po ni Takeru Miyamoto. Kilala ba natin si Takeru makabayan? Si Takeru, he's my friend. Friend ko yan, siya lagi ko yung nakausap makabayan. Pati po si Mami Ping. Pero po ipinakita po na resibo na bayaran po ang mga Duterte. Bayaran mga Duterte, yung mga DBS po, yung mga Duterte supporter. Ibahin natin makabayan, nagbabayad po ng mga vlogger si Pipi Sara. At yan po ay kumpirmado. Meron po sila ipinakita po ng mga resibo makabayan na binayaran sila para po atakihin po ang Marcos admin, lalong-lalo na si PBM. Pero kami po mga pro-admin, may mga resibo ba na binayaran kami para atakihin po yung mga Duterte? Sige nga, isampal yun sa amin. Pero kayo, marami pong mga resibo ang mga pro-admin na kayo pong mga pro-China na mga vlogger, mga DBS na mga vlogger, kayo po ang totoo dito at noted talaga at legit po na bayaran. Hindi po ang mga pro-admin, okay? Well, anyways, bayaran po si Sir Ivan. Bayaran po ako ng aking mga viewers. Kasi siyempre, tayo po ay vlogger, pero po tayo tumakuha po dito na sweldo po galing po sa YouTube. At siyempre, klaro naman ho yan, tayo po ay nabayaran po ng vlogger. Tayo po nabayaran po ng YouTube. Pero hindi po galing sa isang politiko at lalong-lalo na, hindi po galing po kay PBM. Si BBM, Ilocano yan, na mga kuripot yan mga kabayan. Tapos sabihin nyo na magbabayad si BBM ng mga vlogger. Kuripot ang mga Ilocano, sabi nila. Diba? Kami, may mga resibo kami. So anyways mga kabayan, hayaan natin sila. Kasi nga pag-usapan rin po natin, ito na pong inilabas na isa na naman pong piki na dokumento, galing po daw ng PDEA. Ito pong si Hitan mga kabayan, si Marlka, may inilalabas naman po dito na ebidensya. Sabi niya, ebidensya daw. Sabi niya, hindi daw yun gawa ng EA mga kabayan. Pero yan lang po kasi ay sinagot na po ng taga-PDEA na kapag meron daw nitong lalabas po or mag-leak daw ng mga data or gawa-gawa ng mga data makabayan, gawa ho yan na AI. At saka hindi ho yan mga legit po na documents makabayan. So ngayon makabayan, ang nakatawa kasi dito, nagpalabas po itong si Hitad. Pero sinakyan rin naman po ito ni Attorney Vic makabayan.
Yes, sinakyan po. Nakalungkot kasi dito kasi Attorney Vic, isa siyang abogado mga kabay, no? Just abogado siya, naniniwala sa dito kay Hitad, kay Maharlika, na si Maharlika noted talaga na sinungaling po. Marami itong mga kasong kinaharap ngayon kasi nga siya po'y sinungaling at lagi pong naninira po ng tao mga kabayan. Yan po ang nakakalungkot. Kasi ito pong si Attorney Vic Rodriguez, isa siyang abogado pero naniniwala siya doon po kay Maharlika mga kabayan. So hindi niya masisisi dito na yung taong bayan, ang mga netizen, nag-isip dito na baka si Attorney Vic Rodriguez ang nabibigay po ito ng informations at mga piki po ng mga documents doon kay Maharlika mga kabayan. Yan po ang iniisip ngayon ng taong bayan. So hindi niya kami masisisi dito, di ba? Kasi nga noon pa man, alam ho natin kung gaano po dito ka-close si Vic Rodriguez at saka si PBBM. At siya rin po dito yung nag-represent ng negative result po ng drug test mga kabayan ni PBBM, 'di ba? Siya pa nga napakita noon. Siyempre, alam na alam po ni Rodriguez ang totoo. Kasi nga siya mismo hawak niya yung negative result po ng drug test ni PBBM. Tapos ngayon, siya ngayong naunguna at saka ginpopost pa niya doon sa Facebook mga kabayan ang inilabas ngayon na piki na dokumento po ni ni Hitad. But alam niyo po, ang maganda dito, meron kasing isang attorney na nakasama noon ni Attorney Vic mga kabayan. Yes, nakasama po. At kilala niya itong si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, itong attorney na to hindi nagustuhan ang ginawa po ni Attorney Vic na pagsakay doon po sa mga post po ng isang vlogger na sinungaling nandun po sa Amerika mga kabayan, si Hitad. Hindi niya nagustuhan kasi bakit hindi niya nagustuhan ng attorney na to? Bakit niya sinakyan itong vlogger nito si Maharlika isamantalang hindi po validated ang document po na inilabas po ni Hitad mga kabayan? Ang nagtataka siya, bakit nakaganon po itong si Attorney Vic? So mamaya papakita natin po itong attorney nito versus itong attorney nito versus po kay Vic Rodriguez mga kabayan. At ito pong nakakatawa kasi nga nagmukha ditong mangmang si Vic Rodriguez mga kabayan kasi meron siya mga ebidensya ito na ipinapakita. And also, pag-usapan din po natin, kasi nga ito po mga DDS na mga vlogger, not DDS, DBS na mga vlogger. Actually, meron lang po nag-post mga kabayan, nag-comment nga pala sa ating last vlog. Sabi niya, sana daw na hindi ko na pong i-shoutout dito yung mga DDS kasi mga pasaway na mga kabayan. Ilang beses ko na itong sinasabi sa inyo, ulit-ulit na halos para every vlog mga kabayan, na makaiba naman kasi yung DDS versus doon sa mga DBS. Ang DBS, Duterte Bayaran Supporter. Duterte Balahura supporter. Sila yung mga pro-China na mga kabayan na mga vlogger. Yung mga DDS, sila po yung matitino na mga DDS supporter na mga kabayan o yung mga Duterte supporter. Sila po yung matitino. Bakit ko nasabi yan? Kasi kasama sila natin dito. At saka lagi po nang nag-message kasi Ivan. Aside pa po sa message mga kabayan, tumatawag po sila sa akin, nakipag-video call ho sila. So kilala ko po yung mga DDS. Kaya lagi ko silang sina-shoutout ng mga kabayan. Okay? So anyways, pag-usapan natin yan. Bakit? Kasi ito pong mga DDS ngayon, meron silang nakita na ginamit nila paninira po kay PBBM. Itong issue na to, call out nila si PBBM, gusto lang pag-resign ng mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Anong nangyari? Dahil po doon sa ginawa na isang attorney, dalawang attorney from Cebu City. Actually, kilala ko yung mga kabayan. Kasi sa Ivan, matagal rin po ako sa Mandawi City. At matagal rin po ako sa Cebu mga kabayan. Parang second home ko na po yung Cebu City. Diyan po ako nag-graduate po sa aking college days. Okay? So, kilala ho siya. Kaya lang, doon kasi sa ipinakalat ngayon ng isang DDS, isang DBS mga kabayan. At bakit ko pala kilala yung post noon, isang DDS kasi nakita ko po sa kanyang profile at nakita ko po itong taong na to kasama po ni Joey Everyday mga kabayan. Yung si Joey na vlogger, yung isang DDS, kasama po ni Rogando Sasot mga kabayan, ni Sas. Yes, kasama nila itong tao na to. Pero mamaya ipapakita natin yan. Kaya lang, may point naman kasi, ito pong isang DDS, kung bakit sila nagalit ngayon, kinulat nila si PBBM na pagparesignin, kasi ito pong attorney na to, hindi kasi nag-iingat, may post sila conversation doon po mismo sa kanilang Facebook account mga kabayan. At ang conversation doon, nakikita ko talaga na ang pangit lang basahin eh. Bakit? Malilintikan doon si PBBM. Kasi nga ang kanyang comment mga kabayan, insensitive naman kasi. Parang hindi mahalaga sa kanya ang taong bayan.
At alam nyo ba, itong attorney na ito, ibig kong sabihin, isa siyang undersecretary mga kababayan. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan kasi nga talagang umiinit ngayon at saka yan po'y ginagamit ngayon ng mga DDS pangontra doon po kay PBM. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How do mga kabayan, lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters! And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga solid supporters sa Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, huwag rin po natin kalimutan. I-welcome natin ang mga viewers natin, mga kababayan natin, mga Pinklawan o yung mga Dilawan. And also po sa ating po mga haters na nandito, welcome po sa ating channel. Saka thank you po na tinangkilig nyo pa rin, itong mga haters, tinangkilig nyo pa rin ang channel na Sir Ivan, ang ating vlog dito. At least nakatulong po sa inyo Sir Ivan. At saka nakapagbigay tayo dito ng mga good news po, programa ng gobyerno, asa yung mga future projects po ng ating gobyerno, at least po nalaman nila makabayan. Okay, so thank you po. Pero dapat sana i-balance rin po. Huwag niyong masyadong atake na napaka below the belt yung umatake kay Sir Ivan. Grabe yung umatake. Below the belt na. But anyways, okay naman ho yan. Lahat ng mga message nyo, asanin yan, binabasa ho yan ni Sir Ivan. Okay, so siya nga pala kababayan. Before tayo mag-start, please, konting favor lang po. Sana, mag-subscribe tayo sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV. Okay? So, malaking tulong na ho yan. Kasi nga, in case po, meron tayong mga ibang klase ng vlog dito at hindi ko insert ito mga kabayan. Baka po in the future, doon po ako sa bagong vlog natin or bagong vlog sa bago po na channel natin, mag-upload po ng mga balita sa Sir Ivan. Okay? So meron po tayong link dyan sa baba kung sakaling mahirapan kayong hanapin po ang pangalan ng ating bagong channel mga kabayan. So meron pong link dyan sa ating description area. Okay? So again, thank you so much po sa mga mag-subscribe sa ating bagong channel. Okay, so makahabaan ko, unahin muna natin yung good news ho natin na ang para po ito sa mga kababayan ito po mga OFW, including me, kasi nga OFW po si Sir Ivan, nandito po ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh, specifically sa Riyadh po. So ang balita natin, ito po ay para po good news para po sa ating kababayan po mga OFW and also para rin po ito sa ating mga kabataan po, yung mga nag-aaral mga kababayan. So for more details, let's watch this. Mas pinabuti pa ng pamahalaan ng tulong na ipinapaabot para sa mga OFW sa bansa at kanilang mga pamilya. Iyan ang ulat ni Bella Lesmora. Nagsisikap para sa pamilya, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At kung ituring mga bagong bayani, yan ang ating mga overseas Filipino worker. Mula noon, kinikilala na ng pamahalaan ang mga OFW bilang mahalagang sektor sa lipunan. At dahil dyan, alam nyo bang may mga pasilidad ding espesyal na nakalaan para sa kanila at sa kanilang pamilya? Ang isa riyan, halina't bisitahin natin. Narito tayo ngayon sa OFW Tulong at Serbisyo Center sa Parañaque City. Pero ano-ano nga bang hatid nitong serbisyo para sa ating mga kababayang OFW? Tara, alamin natin, samahan niyo ako. Pinangangasiwaan ng OFW Party List sa pangunguna ng kanilang kinatawan na si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ang pasilidad na ito. Kumpleto ang hatid nilang serbisyo mula sa medical assistance, legal assistance, request for repatriation, scholarship opportunities para sa mga anak o kaanak ng OFWs at iba pa base sa kanilang pangangailangan.
Eto po, welcome po lahat. OFW, pamilya, basta Pinoy, welcome po dito. Lahat na nangangailangan, welcome. Open po tayo Monday to Saturday hanggang 7 o'clock. Pero at least minsan umaabot po kami ng gabi. Pero paano nga ba makahihingi rito ng tulong? Bumisita lang sa kanilang tanggapan at sagutan ang form na kailangan. So ito po yung ating membership form. And then ito po yung case history form para po sa repatriation assistance. And then ito po ang ating medical assistance para naman po sa tulong sa mga pampublikong ospital. At ito po yung welfare assistance po, yung iba-ibang klase pong tulong na hindi po pumapasok sa repatriation or medical. Ayon kay Congresswoman Magsino, hindi biro ang pagtugon sa pangailangan ng mga OFW. Pero sa dami ng kanilang sakripisyo at mahalagang ambag para sa ating bansa, naaayon lamang na sila'y bigyang pansin ng pamahalaan. Sa Kamara, isa sa mga isinusulong ni Magsino ang panukalang pagbuo ng Magna Carta of Filipino Seafarers na ngayon naplansya na raw muli ng Kongreso para tuluyan ng maisabatas. Ito po ang tunay na magbibigay na benepisyo sa ating mga marino, lalo na po recently nagkaroon na po ng mga hostaging sa ating mga seafarers dahil po dumaan sila sa Red Sea. Yun nga po, wala pa po tayong Magna Carta for Seafarers, kinakailangan po ma-identify ano po ba mga benepisyo na makukuha ng ating mga seafarers at ang kanilang pamilya, lalo na po in times of crisis like this. Bukod naman dito, suportado rin ng OFW Party List ang economic charter change na itinutulak ng administrasyon dahil naniniwala silang malaki ang maitutulong nito sa OFW sector. Hindi po tayo sasalungat kung ito po ay kabubuti ng in general sa atin, lalo na po ang mga OFWs natin matutulungan dito dahil sabi ko nga, madadagdagan ng trabaho, yung opportunity ng pag-asenso at mababawasan na rin siguro yung mga OFWs natin na kailangan pa magtrabaho sa ibang bansa for a greener pasture. And ma'am, speaking of proposals, no, kayo po ba, ano-ano po ba yung mga talagang bills and resolutions nyo na gusto nyo rin na sana makalusot na rin at tuluyang maisabatas? Nako, unang-unang Mela, I'm very happy na i-announce po na meron tayong House Bill 7865. Ito po yung anti-illegal recruitment. Recently, there have been numerous cases of illegal recruitment of our OFWs, particularly targeting countries in the Southeast Asia, often leading to human trafficking. Tayo rin po yung chairwoman ng Anti-Trafficking OFW Movement or ATOM and the very reason kung bakit ifinal po natin tong House Bill na ito. Ang proposed bill na ito includes mechanisms designed to expedite the investigation of violations through coordination with law enforcement agencies abroad. Malayo pa pero malayo na. Ganyan kung ilarawan ng OFW Party List ang sitwasyon ng mga OFW sa ating lipunan. Pagtitiyak naman ng gobyerno sa abot ng kanilang makakaya, patuloy nilang iaangat ang kalagayan ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. Higit 700 mag-aaral naman sa isang paaralan sa Maynila ang nabigyan ng masusustansyang pagkain sa ilalim yan na programang Batang Busog, Malusog o BBM program. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Nananatili pa ring hamon sa bansa ang malnutrisyon sa mga kabataan na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Dito sa Arsenio Herrera Elementary School sa Tondo, Maynila, nasa 80% ng mga mag-aaral ang underprivileged o kapos sa buhay. Ayon sa opisyal ng paaralan, may mga pagkakataon na may mga estudyante na pumapasok ng hindi nakakakain. Para makaagapay, may sarili silang feeding program. Yung pong feeding program natin dito sa eskwelahan, canteen-based po siya. May 100 po kami pinapakain doon araw-araw, lunch po. Tapos bukod pa po yung bigay ng division at saka po ng city. Every opening po, meron po tayong assessment ng health ng bata. So, yung mga malnourished talaga, sila po yung ating pinapakain sa feeding program. Kaya anya malaking tulong ang hatid na nutrisyon ng programang Batang Busog Malusog para sa mga bata. Bukod sa Nutriban, kasama sa ipinamahagi ay oatmeal at gatas. Higit 700 na mga estudyante ang nabigyan ng masustansyang pagkain. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Lara Gadon, walang pondo mula sa gobyerno ang ginagamit dito at pribadong sektor ang tumutulong para makapagatid ng kinakailangang pagkain.
Malagaan niya ay nauumpisan na mga ganitong programa na tumutugon sa nutrisyon ng mga kabataan, kasabay ng pagbibigay inspirasyon para gayahin din ng iba. May ibang mga sponsors or partners na nag-express ng interest to adopt the program, and they are communicating with us kung kailan sila pwedeng makapasok. So ngayon ay nakikipag-usap sila sa amin. As of now, ang ating partner dito ay ang SM Foundation. At para sa may mga kapasidad na tumulong git ng kalihim, hindi na kailangan pa makipag-ugnayan sa kanilang opisina. Pwede naman silang dumiretso doon sa mga schools na malapit sa kanila at doon ay makipag-ugnayan sila at pwede naman sila magbigay ng tulong direkta. Yun na nga gusto naming mangyari para mabuhay ang bayanihan spirit sa ating mga kapwa Pilipino, na sila na mismo ang gumawa ng kanilang mga pamamaraan upang makatulong. Nakatuon ang programa ng kalihim sa mga public elementary school na kailangan suportahan pagdating sa nutrisyon. Okay, so nagustuhan nyo ba ang programa ng ating gobyerno? Kung okay sa inyo, please like our video mga kabayan. Okay, so malaking tulong ho yan. So anyway, forward tayo po sa ibang balita. Kasi nga si PBBM, meron siyang schedule mga kabayan. This coming April 10, lilipad siya papunta po ng Amerika para po attend po sa Trilateral Summit mga kabayan. So siyempre mamit niya doon sila, yun, ng presidente ng US, ng taga-Japan, para po para po mapagtibay, mapalakas pa ang ating relasyon po doon sa ating mga allied mga kabayan. So for more details, let's watch this. Posibleng talakay naman ng Pilipinas, Amerika at Japan ang usapin sa West Philippine Sea sa gaganaping Trilateral Summit sa US sa susunod na linggo upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa riyon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. April 10 ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington sa Estados Unidos para sa trilateral summit nila ni United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa Malacanang press briefing kanina, sinabi ni Foreign Affairs Acting Deputy Undersecretary Hans Mohaimin Seriban na pag-uusapan ng tatlong leader ang mga hangarin nito para sa Indo-Pacific region. Kasama rito ang mga oportunidad na magpapaigting sa relasyon ng tatlong bansa, partikular sa pagpapaunlad ng ekonomiya at teknolohiya. Kabilang din sa pag-uusapan ang pagtutulungan para sa climate change and clean energy, supply chains, at ang pagtataguyod sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mag-i-issue rin sa summit ng joint vision statement na magiging gabay sa kanilang partnership. Sa tanong ng media, kung magkakaroon din ba ng stronger statement mula sa tatlong bansa kasunod ng tensyon sa West Philippine Sea, sagot ng DFA official, nilinaw ni Seriban na ang trilateral cooperation ay hindi naman nakadirekta partikular sa alinmang bansa. Isusulong din aniya sa summit ang mapayapang paraan ng pagresolba sa territorial disputes. Inaasahan ding marireview ni na Pangulong Marcos ang mga naunang hiwalay na napagpulungan nila ni na Biden at Kishida. Inaasahang magbabalik bansa si President Marcos sa April 14. Kinondena ng grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ang pambubuli at pangharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, walang karapatan ng China Coast Guard na takutin at sakta ng mga sundalo at mangisdang may karapatang pumalaot sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Nanawagan din ng grupo sa bawat Pilipino na magkaisa at ipaglaban ang teritoryo ng bansa. Nakikiisa rin sila sa hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo na sa panawagang hindi gera, kundi kapayapaan ang solusyon sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa ngayon po, yes, nakikita ko, kaya nga po, hinote namin po yung binanggit na ating Pangulo, Filipinos do not yield, kasi hindi po tayo magpaparaya at kailangan natin i-insist yung karapatan natin. At yun po ang ginagawa ng ating bansa ngayon. At kailangan lamang po nito ay suporta nating mga mamamayan. Buti pa yung kabataan makakabay, no? Alam nila ang nangyari at ang ginagawa po ng taga-China sa atin. Yung pangharas nila, pangubuli nila sa ating kababayan po, mga kasundaluhan dyan po sa West Philippine Sea. At saka ang maganda dito, kasi kinundinan lang mismo makakabayan. Kitang-kita natin dito na nagustuhan nila yung ginawang hakbang dito ni PBBM para po ipaglaban ang ating karapatan po diyan sa dagat po sa West Philippine Sea mga kabayan. Kinundi na po ng kabataan. Pero nasaan na nga pala si Vice President?
Bakit hanggang ngayon, tahimik pa rin makabayan? Hansalot dito sa ating kabataan, no? Buti pa sila, kinundi nila makabay, no? Ang ginawa dito ng taga-China. Pero yung ating Vice President is last DepEd Secretary, nasaan na nga ba? Parang silent viewer yata makabayan. Silent viewer. Alam niyo na ang katawa dito, kasi kahapon, meron pong, siyempre may programa naman po itong si Roque sa SMNI Makabayan. Napag-usapan nila. Ito pong nangyaring survey result po na ginawa po ng Publicos Makabayan. Ipinagmayabang ni Roque yung Publicos na alam naman po natin kung sino po yung may-ari ng Publicos, si Malo Tikia Makabayan, isa pong DDS. Pinagyabang niya doon nga ang taas daw ng lundag ng rating po ni Sara sa approval at sa yung trust rating. Na kahit ano dang ginawa dito na mga pro-admin ng mga vlogger, sinusiraan daw si Pipi Sara Makabayan, hindi daw umepekto, pero bagkus tumaas pa rin daw yung kanyang survey rating. At saka doon po kay BBM, sumadsad makabayan. Pero in-explain natin yan kung bakit yan sumadsad. Kasi nga, consider ito yung nababayad sa kanila na commission makabayan, yung sponsor, doon kasi yan magpapabor po o pabor ang kanilang ginawa po na survey. Normal ho yan. Kasi sila po'y nagbabayad makabayan. Okay? Sabi pa, doon po ni Roque, ni Botanding sa kanyang doon po sa tungkol po sa pagtaas daw ng survey po ni Bibi Sara, nangyari daw ang pagtaas daw ang survey ni Sara dahil daw sa pananahimik daw ni Sara Makabayan. Maniniwala tayo dahil ba diyan sa pananahimik ni Bibi Sara kaya daw tumaas pa ang kanyang survey Makabayan? Ang ibig sabihin, tumaas ito ang kanyang survey dahil wala siyang ginawa. Walang kwenta. Diba? Klaro-klaro talaga. Napaka-bias eh. Walang kwenta talaga yung explanation na nahimik daw si Bibi Sara. Kaya daw yun na nangyari, tumaas daw ang kanyang survey makabayan. Alam niyo po na bakit na lagi pong ipinaghambing, kino-compare dito ang survey rating po ni BBM versus po sa Vice President Bibi Sara, isamantalang magkaiba ho sila ng trabaho makabayan. Diba? Magkaiba po. Napakarami po ng trabaho po ng isang presidente, isamantalang yung busy, iilan lang po makabayan. Ang kanyang ginagawa dito, puro lang po papugi. Puro lang dito pangpahumot makabayan, pangpabango lang. Pero yung maganda, yung programa talaga na maganda, wala ko nakita talaga eh. Honestly, totoo yan. Ano bang programa na Bibi Sara na maganda tingnan makabayan? O yung may mas benepisyo? Yung bang ghost na bus? Yung ghost bus ba? Okay ba yun? Na hanggang ngayon, alam niyo po, nakakatawa kasi kinoy na ngayon si Bibi Sara tungkol po dito sa ghost bus na yan po ay nadiskubrihan ng netizen na parang early campaigning makabayan. Early campaigning, sikreto lang early campaigning. Pero siyempre kapag merong sunog, meron talagang labas po na usok makabayan. Dapat resign na talaga eh. Walang kwenta talaga eh. Pero dito po kay BBM, at least nakita natin dito at alam mo natin na marami pong trabaho ang ating pong presidente. At ang kanyang mga trabaho dito, ginawang hakbang epektibo talaga makabayan. So sana man lang dito po kay Bibi Sara ay meron siyang gagawin po na maganda. Sana lang magawing maganda. Pero alam ho natin sa mga DDS, sa mga DBS, maganda talaga po ang ginagawa po ni Vice President Sara kasi siyempre normal ho yan, sinuportahan nila makabayan. Pero sana lang po dito kay Botanding, kung bakit yan nasabi, kasi si Botanding naman kasi gonggong talaga to eh. Parang walang alam makabayan, parang hindi siya abogado. Tumaas daw ang rating ni Bibi Sara dahil sa kanyang pananahimik. Dahil sa kanyang pananahimik dyan sa West Philippine Sea na issue, okay lang ba sa atin, mga kabayan ko, itanong ko dito, okay lang ba sa atin yung pananahimik po ni Bibi Sara sa issue ng West Philippine Sea? Please comment down below at babasahin nyo yan ni Sir Ivan. Okay? So, doon na po tayo sa mga mainit na mga issue, mga kabayan. But before that, isa naman natin, nandyan po si Armando Gonzalez, hi to Black Minded, Nicomedes Fernandez, nandyan po si Siding Antipuesto, Pasita Gonzalez, hi to Mosking Digma, nandyan po si Emmy Yoshinaga, Malditang Lola, hi to Ruben Leboon, Angelita Holsanger, and hi to Rodolfo Rabor of Tansa Cavite, nandyan po si Jeriel, si Jimboy of Cute Cebu City. Okay, so tungkol po doon sa aking sinabi makabayan na meron pong
dalawang mag-best friend na attorney from Cebu City, Mandawi City, mga kabayan, na meron itong ginawa na hindi talaga nagustuhan po ni Sir Ivan. Ang pangit ho nun. Ang kanilang ginawa kasi, magre-reflect ho yan kay PBBM. Kasi ganun talaga ang mga kabayan, yung, di ba palang naging normal na ho, kapag meron pong nagawang mali, ang mga secretary, undersecretary, kabinete po ng gobyerno, lalong-lalo na, under po sa admin po, sa current admin, sa Marcos Administration, magre-reflect ho yan, pang ibabaton yan doon kay PBBM. At kapag mayroong gagawin pong hindi maganda, ang kabinete po ni PBBM, pagparesignin nila kaagad po si PBBM. Diba? Ganoon naman kasi yung makaban at ganoon rin po sila. Anong ginawa Sir Ivan? Okay, before that, ipakilala ko muna sa inyo. I am very sure, 101% or 1,000%, kilala niyo po si Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, mga kabayan. Diba mga Bisaya, mga taga Cebu, na kung saan siya dito yung mukha ng programa po sa DYHP, nag-start ho yan 1985 until current, kabayan. Hanggang ngayon, isipin nyo yan, mga 40 years na ba? Sakto ba 40 years, mga kabayan? Or close to 40 years. Hanggang ngayon, ang programa po ni Dr. Abogada Libres Rosaroso, nandyan pa rin, mga kabayan, playing pa rin ho. At saka tinatangkilik pa rin po ng taong bayan, mga Bisaya, kasi nga Bisaya po ang kanilang programa, kasi nga DYHP, mga kabayan. Okay? So bakit yan napag-usapan? Kasi nga, siya nga pala si Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, talagang hanga kung makakabayan at lahat po ng mga Bisaya hangang-hanga talaga sa kanya. Bakit? Dalawa po ang kanyang degree, makakabayan. Ano yon? Doktora plus Abogada. Kasi nga, dito po sa kanyang programa, makakabayan, na ito, kini ang akong suliran. Alam mo natin, di ba? Alam natin, kini ang akong suliran. Kung saan, i-English natin yan, this is my problem. Okay? Sa Bisaya, kini ang akong suliran. Yan po ang kanyang programa po sa radyo, makabayan. So, yung kanyang programa, parang meron kasi ditong magpapadala sa kanya ng letter na kung saan i-reactment lang yan, reactment sa programa nila, and after that, magbibigay siya dito ng advices, makabayan. Either sa mga health issues mo yan, kasi nga siya po dito ay isa pong doktora. Aside from that, pwede po sa legal na mga issues kasi siya po ito ay abogado, makabayan. So, dalawa po. Pero ito pong ito pong may-ari po ng programa po ng Kini Akong Suliran. Siya po ang may-ari ng St. Paul College Incorporated. At saka ngayon ang pangalan, makabayan, di ba? University of Cebu. Diyan po I think sa Pardo yata yan na branch. So siya po itong may-ari, St. Paul College Incorporated. Noong namatay na po, si Dr. Abogada Libres Rosaroso, last 2010, kasi nga namatay siya sa cancer, makabayan. So breast cancer yata yun, if not mistaken. And after that, meron po napatuloy ng kanyang programa. Sila po si Attorney Elaine Bathan plus si Dr. Rene Obra. Diba? Kilala ba na ho natin? So nga makabayan, bakit ganyan pag-usapan? Kasi nga yung tinutukoy ko po na attorney na merong ginawa dito na hindi maganda dyan po sa social media at saka nag-reflect po doon kay PBBM, ito kasing si Attorney Elaine Bathan, makabayan. At saka ang kanya pong ka-conversation dito at saka yung screenshot na kumalat doon sa Twitter, pati po sa Facebook, screenshot po, conversation nila ng kanyang kaibigan na ito pong si attorney rin po, makabayan. Attorney po, isang babae, si Regal Olivia. Kilala ba natin si Regal Olivia, mga taga Cebu City? Si Regal, makabayan, para at least alam ho natin, siya po dito yung presidente po ng mga lady lawyers dyan po sa Cebu City. Ito po mga lawyer, mga kabayan, siyempre may mga grupo sila, pero may grupo rin po yung lahat po ng mga lawyer na mga babae. So ito pong si Regal Olivia, siya po yung presidente. Ngayon, itong si Regal, mga kabayan, nandun siya sa Japan. Ang problema dito, kasi gusto siyang kumain, doon po sa isang restaurant, kaya lang ang problema, puro kasi Japanese po ang mga nakasulat, mga kabayan. So nahirapan siyang mag-order dito. Kinontak po ni Regal, ito pong si Attorney Bathan, isa siyang undersecretary, mga kabayan. Siya nga pala, kalimutan ko pa, ito nga pala si Elaine Bathan, attorney, isa siya pong undersecretary po ng Department of Tourism, mga kabayan. So siya po ay under dito ni Secretary Cristina Frasco ng Cebu City. Sa 1 minute po, siya po sa undersecretary
Legal and Special Concerns and Chief of Staff, Office of the Secretary and Chairperson, Gender and Development Focal Point System of the Department of Tourism. In short, siya po dito ay under po ni Cristina Frasco na of Department of Tourism. Okay? So ngayon problema mga kabayan, kasi meron ngang kumalat ngayon na conversation between po ni Elaine Bathan at saka ni Regal Olivia. Ang problema kasi dito ni Regal, hindi siya nag-careful makabayan, hindi siya mindful dito na hindi mo niya alam na sila ito yung mga public figure at hindi mo niya alam undersecretary po itong si Elaine Bathan. Kasi ang kanilang conversation makabayan, babasahin ko lang po, parang proud na proud pa siya kasi sabi niya, true story. So I am in Japan. Marco and I took the streets to find a perfect restaurant to eat. We cannot find a menu in English and if there was one, it was international cuisine. I want to eat Japanese. So I called Yusek and bestie Elaine Bathan today. She was in the middle of a very important meeting that concerns a sensitive national issue. So sabi po ni Regal makabayan, Ma, meeting ka? So nag-reply po si Elaine, sabi niya, yes ma. So sabi po ni Regal, this is more important. Ngayon, sabi po dito ni Elaine makabayan, wait, I will call for a recess. Take note, I will call for a recess. Ang ibig sabihin, mag-break time muna siya makabayan. Okay? A few seconds later, sabi po ni Elaine, Attorney Elaine, Ma, what? Sabi po ni Regal, Ma, you have to teach me how to use Google Translate. The one that you taught me in Taipei. Marco and I will be dead today if I get famished. Di ko kasabot, hinapon, pisti. Alam niyo ba yun? Sabi niya, hindi ko maintindihan po yung hapon. Sabi niya, basta PI makaban, PI. Sabi niya, sabi ni Elaine, Ma, you don't know what meeting I had to stop for this, but okay. She gives instruction. Sabi po ni Regal, Ma, salamat, now I can eat. Kasi daw naturuan niya ng Google Translate, ito pong si Regal makabayan. Isa ka attorney, hindi ka marunong po ng Google Translate. Napaka-easy ho yan. Wala ka bang cellphone? Diba? Nandyan po lahat to, Regal, Google Translate. Napaka-easy lang ho yan. Kailangan na po natin ang internet. Pasaway talaga eh. So after that, makabayan, para maintindihan natin, a few minutes later, after doing what she taught me again, sabi niya, I texted her. Tinextan daw itong si Attorney Elaine makabayan, yung si Yusek. Sabi niya, Ma, kabalon ako mo Google Translate, kahilakon ko. Sabi niya in Tagalog, Ma, alam ko na kung paano gumamit po ng Google Translate, na naiyak ako, sabi niya. So nag-reply itong si Elaine, dito ang problema makabayan. Sabi po ni Elaine, Attorney Elaine, ha, feeding you in Japan is more important than matters of national concern. Yan po ang problema. Mas importante pa niya ang kanyang kaibigan dahil lang sa Google Translate. Tanga naman talaga eh. So parang gusto niyang dito makabayan, parang ipagpalit pa niya ang national concern versus doon sa sa concern lang po ng kanyang kaibigan dahil lang sa Google Translate makabayan. Diba? Napaka-insensitive. Yan po ang katangahan talaga yan kasi nga unang-una si Attorney Elaine Bathan, pasensya po Attorney no, tanga talaga eh. Dapat hindi mo yan sinabi. Bakit? Isa kang public figure. Isa kang public servant. Kasi nga nandyan ka sa gobyerno natin. Tapos ipagpalit mo ng dahil lang sa kaibigan mo nang hingi po magpaturo ng Google Translate, gusto mo ipalit ito sa national concern ng ating bansa. Abay, gonggong talaga eh. Ang pangit yan eh. Kaya nga, nagagalit ko makahabayan. Kasi nga, dahil dyan, yan po ay nakita po ng mga DDS at saka ang una po nag-post makahabayan doon sa Twitter at saka hanggang kumalat o yan, ito pong nagangalan po si EB Jugalbot. Si EB Jugalbot makahabayan, siya po ay DDS. Pure DDS o yan. Siya po ay nakasama po sa mga rally, kasama po ni Joy De Vera makahabayan. Diba? So alam ho natin, yung mga DDS, naghanap ho yan ng mga issue na pwede lang ibato dito kay PBBM. Kasi nga natambakan sila dito ng mga issue dahil po sa mga ginagawa po ng mga kabulustugan ng mga Duterte. So naghanap sila dito para po matabunan ang current issue ng mga Duterte. Kaya yan po ang ginamit lang ngayon. Incompetent daw si PBBM dahil daw incompetent po kasi kumuha daw siya ng isang kabinete, undersecretary na incompetent makabayan. So pinagparesign na ho nila si PBBM. So sino po ang nag-post niyan? Isa pong DDS makabayan. Sabi nito si Alex Bonifacio. Kilala ba natin si Alex Bonifacio? Siya po ay isa pong Duterte supporter. Ang sabi niya, meet
Yusek Elaine Tantingco Bathan from Tourism Philippines. She'd stop a meeting of national importance to teach a friend how to use Google Translate. She demands taxpayer-funded first class or business class travel because in her mind, she deserves it. So parang pangit talaga makakabay, no? Dahil po sa kaibigan mo, dahil lang sa Google Translate, ipinagpalit mo yung national concern issue sa Pilipinas natin, which is not good talaga kasi dapat tayo po ay makabayan. Dapat unahin nito po ang bayan kasi ikaw po ay isa pong public servant. Diba? So pangit talaga yan. Pero hanggang nakaabot ho yan kasi nga sumabog ho yan makabayan. Talagang sumabog ho yan sa Twitter. Diba? Sino bang nakita niyan? Sumabog yan sa Twitter. Ngayon, na-pick up na rin po yan ng isa pong mainstream media makabayan, ang Philstar. Ang title po ng Philstar, captions dito, saka nakita rin po natin sa picture dyan si Atty. Elaine Bathan. Sabi dito, DOT executive under fire for post claiming she prioritized helping friend in Japan over national meeting. Diba? Ang pangit talaga, no? Parang hindi talaga maganda eh. So dapat talaga ito po'y kurtin mga kabayan. Pasensya talaga no kay Elaine Bathan. Magaling naman si Elaine Bathan mga kabayan. Kung marinig lang po siya sa mga programa po dito ni ng DYHP, yung ipinagpatuloy niya yung programa po ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, ipinagpatuloy niya yung pag-advise po doon sa ating mga kababayan po, nangyayari po ng advice ito in terms po sa health at saka doon po sa mga legal issues. Magaling naman talaga siya. Pero dito medyo sumimplang sa makabayan kasi nga, I think lang ha, para sa akin, parang siguro, siyempre, kaibigan niya, best friend sila, baka joke lang yung makabayan. Pero sometimes kasi ang joke natin, ilagay natin po sa lugar mga kabayan, lalong-lalo na kapag mahilig ka po mag-post dyan sa Facebook. At lalong-lalo na, ikaw po ay isang public servant. Bawal po mag-post at dapat be mindful tayo, careful tayo sa ating pong pinag-post dyan sa Facebook. Kasi yan po ay babalik sa atin kung sakaling hindi ko yan magustuhan po na mga antay, yung ayaw sa inyo, ibabato yan sa inyo, ibabato rin po yan doon kay PBM. So ngayon makabayan, dahil ngayon ay talagang pumutok ko yan, huminga naman siya dito, gumawa nga pala siya ng public apology. Pati rin po itong si Regal Olivia, si Regal Olivia, humingi rin po ng sorry doon po kay DOT Secretary Cristina Frasco. Ito rin pong si Atty. Elaine Bathan, gumawa siya ng public apology makabayan. So dapat talaga yan po ay gawin. And next time, wag nyo nang gawin yan. Kasi ang ito pong kababayan po ng mga may uk-uk po yung pag-utak, naghahanap sila dito ng pwedeng ikapanira po kay PBM. Okay, so ngayon, I'm digging deeper kung bakit pala marami pong galit dito kay Elaine Bathan na ito pong mga DDS makabayan. Kasi nga, actually, ito pong si Elaine Bathan, nagtrabaho siya under po sa Duterte administration makabayan. Yes, nag-work siya under po sa Duterte admin sa Mandawi City, sa City of Government. So under po sa Duterte admin, alam nyo ba, naging critics po siya kay Duterte makabayan. Nag-start po ang kanyang pagiging critics kay Duterte doon po sa issue po ng isang mayor sa Daan Bantayan, Cebu makabayan kasi yun po ay pina-ambush po ni FPRRD. At yan po ay inamin po ni FPRRD makabayan. So para meron po tayong ebidensya na yan talaga pina-ambush po ni FPRRD, let's hear this. General Luot, nanalo pa ng barangay mayor. Inambos kita, animal ka, buhay pa rin. O, di ba? Pinaambos po ni FPRRD itong si General Luot, ngayon Mayor Luot Makabayan ng Daang Bantayan, Cebu. Pero siya po ay naka-survive dito, hindi siya namatay makabayan. Kasi ayon po sa mga balita-balita, nakita ko kasi na ito pong si General Luot allegedly nasa listahan daw ng Duterte list makabayan, narco list ng mga Duterte. Kaya daw yun po ay gusto siguro ipatukhang, ipa-EJK, pero nakasurvive po yung si Mayor Luot makabayan. Pero problema na nila yan. Pero ang problema kasi dito, ito kasi mga DDS, umatake kasi kay Elaine Bathan. So dyan po nagumpisa ang pagiging critics po ni Elaine Bathan kasi nga gin-critics niya
itong si FPRD. Hindi niya nagustuhan ang pagsabi po publicly na ipinaambus niya yung pong si Mayor Luot ng Daang Bantayan, Cebu, mga kabayan. So yan po naging criticism niya. Kaya naghanap dito ng mga balita, issue, itong mga DDS para po ipang-risback sa kanya. Ito na po ang nangyari sa kanya, mga kabayan. Okay? Pero at least dito na huminga na po ito ng pasensya, nag-public apology po itong si Eileen Batahan, pati po yung si Regal Oliva, kasi nga si Regal naman talaga yung unang problema doon, mga kabayan. Pinost niya kasi publicly ang kanilang conversation po ni Attorney Eileen at saka yung si Regal, Attorney Regal Olivia. Okay? So anyways, for the mga kabayan, but before that, i-shout out natin si Eden Gomez. Nandiyan po si Helen Cabayar from Canada. Hi to Roy Miranda of Riyadh. Hi to sa kanyang asawa daw. Hi daw sa asawa ni Roy Miranda of Riyadh na si Karina Miranda at saka shout out daw sa kanyang mga anak. Hi to Margarita Alunar from Singapore. Shout out po natin si Evelyn Garcia, Rodolph Baryoga from Baguio City, and hi to Conrado Baryon at saka sa kanyang ate. Hi daw kay Ma'am Carmelita Baryon Carrion. Hi to Monez Borromeo, Jalen Quezon, and hi to HMB TV, and hi to Biyahin EJTV from South Korea. Okay, so makahabain ko, may iba pakita ko sa inyo, kasi usapan na po natin itong si Tad. Si Tad, meron na pong inilabas na naman po, makahabayan, na ebidensya. Sabi niya na ito daw, breaking news, ito na daw ang bagong ebidensya, makahabayan, bagong ebidensya daw ni Tad. So naglabas siya dito ng isang dokumento na naman po related doon sa PDEA, yung sa pre-operation na report, at saka doon po tungkol po kay PBBM, mga kabayan, na kung saan yun talaga po ay peaking dokumento at talagang iyon po ay altered photo, mga kabayan. So naglabas na naman po siya. Nagyabang na ito daw ang iba daw nila na ebidensya na totoo daw si PBBM under surveillance at handa na daw itong i-raid po ng taga PDEA, mga kabayan. Pero diba sabi nga ni Hitad na pinigilan lang daw sila ng taga PDEA, mga kabayan, or doon sa kabinete po ni Noynoy, ni Pinoy. Kaya daw hindi natuloy ang pag-raid nila doon po kay BBM at allegedly may kasama daw siyang isang artista, mga kabayan. Diba? Narinig ho natin yan na kung saan si Marcel Soriano ang ikinunik na ngayon kay PBBM na yun dang panahon na yun, yung araw na yun, kasama daw si PBBM at saka ito rin po daw si Marcel Soriano, mga kabayan. So hindi daw natuloy yung pag-raid nila. At ito pa daw ang report ito kanila lang ngayon na pinakalat kasi ito ang isa sa ebidensya na meron talagang nangyari po na operation pero hindi lang daw natuloy, mga kabayan. Pero para naman talaga na yan po ay altered, yan po talaga ay edited, mga kabayan. At yan naman kasi ay sinagot na po ng taga PDEA. Any documents, fake documents po na lumalabas po or mag-leak po sa social media that is considered po as fake documents, mga kabayan. Lalong-lalo na wala pong control number. So that is a fake documents. At yan po ay sabi pa nga ng taga PDEA na yan daw ay isang AI generated daw na dokumento, mga kabayan. Okay? So ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga ito pong si Attorney Claire, mga kabayan, kasi nga hindi niya nagustuhan. Ito kasi ay sinakyan po nito sinakyan kasi ito ni Attorney Vic Rodriguez. Yan pong post po ni Hitad, mga kabayan. So ngayon, nakita ho yan ni Attorney Claire, sinabon ngayon itong si Vic Rodriguez ni Attorney Claire, mga kabayan. Sa dito po sa mga banat po ni Attorney Claire, talagang namukhang mangmang dito itong si Vic Rodriguez. At para maintindihan natin, let's watch this. So hindi ko naman ito papansinin kung hindi galing kay Attorney Vic Rodriguez. Nag-post kasi siya. Okay. Nasa akin lang, partner, kasi ito si Attorney Vic Rodriguez, hindi man kami personally, hindi pa kami nagkasama. Pero pareho kasi kami naging officer ng UST Law Foundation. Okay. So nagkasama kami, treasurer siya, ako, PRO? Secretary pala. Secretary, siya treasurer. At that time, kasi syempre kagalang-galang. Ginagalang namin siya kasi pareho kaming taga-Uste, Tomasyan. Pero, kung isinama niya sa post niya, Niel, ulit, still mo nga. Kung ito, pinost niya, kasama yung allegedly pre-operational report, ng PDEA, at may pangalang Bongbong Marcos,
ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat? Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi to verified. Diba? Hindi siya verified. Okay? So, kaya nagtataka ako, being a lawyer, tumasyan pa man din, bakit pa niya pinost? So, kasi bakit? Kasi sabi ko, kung sinama niya to sa post niya, hindi siya dapat kumagat dito. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer, kung gusto niya man tong i-post, di mag-investigate muna siya. Diba? May address naman, May address naman kung saan office ng PIDEA. Diba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Kasi partner, ang pinag-usapan dito, Pangulo. Oo, kasama partner. Diba? Kasama, diba? 3 days pala. 3 days ago na? 3 days ago. Diba? Partner, sa akin lang, ba't ka kumagat as a lawyer? Kasama nga. Tignan nyo mga kayubi yung control number, blanco, di ba? Blanco. So, ibig sabihin, ako kasi mga kayubi, humahawak ako ng drugs case. Di ba? Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalinaw ko. Ito meron dito ako, ha? This is my, hawak ko ngayon tong kasong to. Okay? Hawak ko to ngayon. Yung sample. Saan ba? Paano pa to? Kita nyo? Ayan, Ayan, kita nyo? May control number. Yan. So, pag may control number yan, partner, ibig sabihin, matitrace mo na yan kung anong activity nung magsasagawa ng operation. Okay. So, kaya nagtataka ako, bakit pinatulan ito ni Atty. Vic Rodriguez, walang control number. So, Nabugado din. At na humahawag din siya ng mga ganong klaseng kaso. Ay, parang company siya. Hindi ko alam kung trial lawyers ni Atty. Vic, ha? No. Okay. Pero siguro lahat naman partner ng kagaya ng mga abogado ay alam. Hindi. Yung pag proseso. Hindi sanay humawak sa mga drugs case, hindi sila magiging familiar. Okay. Sa coordination form natin, makikita mo kung anong type of operation ang gagawin. Makikita, nandun pa rin yung control number, tapos makikita kung anong team, makikita kung anong operation, type of operation ay lalagay. Tapos ito, mga nakapirma from the PIDEA din, partner. Ayan. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung mga legit na mga dokumento na ginagamit sa court. Yan, di ba? May authority to operate. Tingnan nyo, wala pa rin siyang control number. Di ba? Pero ang nakalagay dyan, Bongbong Marcos. So, di natin alam kung ito ginawa lang to justify yung the pulveron issue. Di ba? So, kung nagkaroon sila ng casing, ito may surveillance sila casing, after that, kung nag-i-exist talaga to, ano na yung sumunod na action? Diba? Kasi, natandaan mo, sabi nila, yung huli, yung panghuli na, ang iso-surveillance nila partner ay isang kondo. Ayan, sa Makati. Ang tanong natin, makaka-surveillance ba kayo sa loob ng kondo? May admin yun. Sa admin, hindi ka pwede basta makakapasok. Okay. Paano ka makakapag-surveillance kung nasa loob ng kondo to? Diba? So, yun lang yung mga questions natin. Ngayon, so, kung totoo man to, diba? Ano ang nangyari? Okay. Bakit walang follow-up? Kasi supposed to be, may mga follow-up yan hanggang sa makasuhan. Diba? So, walang coordination number, walang control number, walang follow-up, totoo ba to? Diba? Yun lang yung tanong natin Pero sa mga ganitong klase, partner, sorry, interrupt kita. Sa mga, sabi mo nga, ang nakalagay lang ay bongbong. Pero kadalasan ba sa ganitong klaseng mga partner report, buong pangalan ba ng hinahabol nilang tao ang nakalagay? Plus the alias. Partner, Bongbong Marcos is known to popular to. Bakit magbobongbong Marcos ka lang? O di sulat mo yung buo. Alam mo naman yung buong pangalan niya Okay. Tinatarget nyo siya, o di buong pangalan lagay mo. Diba? Kasi ito is considered as alias lang. So, ngayon, ang tanong natin. Kasi gaano ba importante yung totoong pangalan
pati sa alias lang ilalagay. partner. Posible po pwedeng maging ano yung Kung partner. alam nila yung buong pangalan, ibuong pangalan nila. Oo. 'Di ba? Kasi para hindi masira yung hindi na magkaroon ng question about the identity. Yeah. Oo. Yung identity to, partner. Ganun yung kaimportante. Oo. So, at kadalasan sa mga ganitong klase, buong pangalan nakalagay doon. Okay. So ngayon, ito, nandito sa Pinyahan, Quezon City. Oo. Yung lugar. Ba't di mo na kayo mag-investigate kung talagang meron sa logbook? Oo. Tinatanong ko yung pagka nasa ano ko, partner, nagko-cross ako. Oo. Okay. Meron nagbigay sa inyong info from the confidential agent or informant. Naka-logbook ba yan? Dapat naka-logbook yan, partner. Bakit? Info yan eh. Oo. Diba? Tingin ko dapat sa mga nagpapalabas na to, para paniwalaan namin kayo, di naman namin sinasabing totally sinungaling kayo. Pero sa panahon, sa mga issue na ganito na hindi nyo pa napapakita na maayos yung mga papel nyo, puntahan nyo itong Pinyahan, Quezon City, NIA Northside Road, NGC, Barangay Pinyahan, Quezon City, na PIDEA. Hanapin nyo yung record nito kung totoong meron. Ang problema nito, matitrace ba nila walang control number? Ayun lang. Diba? Oo. Matitrace nyo ba? Saka at that time, Attorney Vic Rodriguez, diba? 2012, mukhang close pa kayo ni PBBM dito. Wala ka bang alam dito? May alam ka kaya ka nagpapadrug test? Diba? Pero, partner, during the campaign, pinasinungalingan niya to. Oo. Spokesperson siya ni PBBM. Oo. Sino ngayon ang sinungaling? Kung may alam ka dito, totoo to, sana hindi ka nalang sumagot. Diba? Tapos ngayon na hindi kayo close, So, saka mo to ilalabas. Tapos, kulang-kulang pa. Diba? Itong sa atin na pinakita ko sa inyo, ito 2021 partner, talaga may control number yan. Makikita mo. Ito nga partner. Ito may control number na ito mga kayubi ha. Kino-question ko pa yung operation dito. Lalo na kung wala pang control number. Mas questionable. Mas questionable. Diba? Kaya nga sabi ko, sana lang, kung public records naman to, kung papayagan kayo, total, kayo naman ay known na matatawag pang politician si Atty. Vic. Hindi naman eh. Hindi. Pero known naman kayo for the truth. Giving truth, spreading truth, di ba? O baka pagbigyan kayo nung PIDEA na sa Pinyahan, Quezon City. O dingi ka ng kung totoong meron na nasa logbook at naka-record yan. The problem, dininay ng PIDEA, it's fake. Kasi kung may control number yan, Atty. Vic, saka doon sa mga nagpapakalat nito, kung may control number yan, it is impossible to deny the existence kasi may control number. Unless, mamemeke rin kayo ng number, tapos yung number pala na yung partner, sa ibang transaction operation nakalagay. Mas lalo na. Mas lalong masusunog sila doon. Yun, tama ka. No. You're correct. Pag ginamit nila yung ibang control number. Yes. Pag gumamit sila ng control number, lalong sasabing peke. Kaya lang partner, ganun pa rin yung effect. Wala kang control number, di mo yan ma-identify kung totoo yan o hindi. At sabi mo nga partner, dininaya ng PIDEA bago pa man niya inilabas ito uli ngayon. Di ba? Sinabi na ng PIDEA. Nasa watchlist daw. Yung mga binanggit dati, di ba? Ni dating Pangulong Duterte. At kaagad yan nilinaw ng PIDEA na wala silang ganong klaseng report. Wala silang record na nakita. So, ba't kailangan niya pang ilabas uli ito na sinabi na ng PIDEA na wala silang record? Totoo yan. Saka partner, sa akin lang, bago kayo maghamon ng drug test, di ba? Pero syempre gusto natin, partner, Pangulo na hindi nagda-drugs, partner. Pero partner, ang tanong natin, hindi tayo doktor, partner. Pero if ever man gumamit ng kabataan, if ever gumamit ng kabataan, matatanggal ba yung parang remnants nun sa katawan? Kung magpapadrug test. Kasi kung hindi siya matatanggal, kung gumamit ng kabataan, partner, tapos nasa body niya pa rin yun, kahit hindi siya gumagamit for how many years, kahit
ipatest mo yung follicle, baka mag-positive. And it will have a negative effect. Okay. Na hindi naman pala gumagamit. Ngayon, pero partner, natatanda mo, nagpa-drug test din kasama rin naman si Vic Rodriguez noon Nag-negative nung nangangampanya sila. Diba? So, ang sa akin, before you challenge a person for a drug test, tingin ko kayo ang magpakita na nagda-drug siya ngayon. Hindi kasi pwede yung nangyari dati. Na, kasi partner, ito mga kayubi, kung meron kayong alam nag-ano kasi ako nag-cross-examination ako, nag-research ako about using marijuana. Diba? Ang sabi, sa na-research ko, kapag gumamit ka ng marijuana, kahit hindi ka na gumagamit na ngayon, sobrang matagal na, nandun pa rin. Nandun din pa rin tumatagbo pa rin sa dugo. Oo. So, nung kinross-examine ko yung chemist, sabi niya, oo, kasi na-research ko yan. Siyempre hindi naman tayo maalam sa ganun partner. I-research mo lang talaga siya. So, yung marijuana daw is nasa body mo pa at matitrace pa rin siya kahit na hindi ka na gumagamit. So, kung magpapadrug test, lalabas pa rin partner, positive pa rin? Oo, nagpa-positive siya. So, mga kayubi, correct me if I'm wrong. Kung sino may doktor dito, correct me if I'm wrong. Diba? Pero kasi yung na-cross ko at yun yung na-ano ko. So, di ko alam kung gumamit man ng, ang tawag doon partner, pulveron, cocaine. Kung gumamit man ng cocaine, ng matagal na, kung matitrace pa rin sa hair follicle. Kung matitrace at gumamit siya noon, unfair nga. Unfair nga yun na mag-positive. Kasi noon pa pala nagawa. So, yun lang yun sa akin. So, ngayon, ang sa akin, this is 2012. Kung ngayon na presidente siya, kasi kung 2012, nag-cocaine siya sa party, wala man tayo magagawa doon. Hindi pa naman siya natin presidente. Correct. Kung ngayon na nagko-cocaine, nagpapulveron, ngayon na presidente siya, it would be a different issue. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Pero how can you prove with this 2012 na operation report na ginawa niya to ngayon? Diba? Huwag niyong gawin yung 2012, ilang taon na nakaraan, partner. Diba? 2012 to 10 years, almost 12 years. Paano niyo pa magagamit yan to pin down the president? Dapat, sana lang sa akin, partner. At we will welcome, tayo sa program natin, we welcome natin yung ebidensya nyo and we will discuss that. But, kung totoo na ngayon, ay talagang gumagamit si Pangulo. Pero kung hindi gumagamit, huwag niyong ipasok ito. Diba? Sabi ni Master Pogi, hair follicle is accurate only up to 4 months. But some test something like 6 months. Okay. So, hindi na rin. Kaya nga, bakit nyo hahamuni magpa-drug test ko? Ito, 2012 pa. Sa akin, i-prove nyo muna, partner. Diba? Tatanggapin naman ng mga Pilipino yan kapag nakapag-prove kayo with authenticated documents and evidence, partner, tatanggapin naman natin. Okay, so ulitin natin. Mas may alam pa talaga itong si Attorney Claire Macahabayan versus doon kay Attorney Bake. May alam naman yan si Attorney Bake. Kaya lang, medyo nakasakay ngayon Macahabayan, nag-iba nakasakay siya dahil po sa galit niya sa Marcos admin, siguro sa galit niya dito kay PBBM. So naging tanga na rin po itong abogado na to, si Bake mga kababayan. Sinakyan niya yung mali. Gusto niyang patotohanan po yung mga piki makabayan kasi nga sa galit niya dito sa Marcos admin, katulad siya dito kay Hitan makabayan. Okay, so forward tayo. Kasi nga 'di ba, pag-usapan na po natin si Kibuloy, kasi si Kibuloy, yung ginawa po sa pag-grade sa kanya, doon po sa kanyang baluarte makabayan, I am very sure na ito pong si Kibuloy, nagpanic ho yun. Kasi siya po'y sinugo nito at plano na pong aarestuhin makabayan kasi meron pong na-serve po na warrant of arrest. Pero sure po tayo na ngayon po sa gawin po plano ng PNP na dito po para po dito sa mga wanted, sa may mga kaso na mga fugitive na ngayon, mas lalong magpanic ito pong si Kibuloy makabayan. Kung bakit? Let's watch this. Gagapin na po ang ating PNP ng tinatawag na Artificial Intelligence or yung AI na tinatawag. Bagong sistema na makakatulong para sa paghahanap sa may mga kaso at may mga warrant of arrest or itinuturing na mga nagtatago or hindi pa ho sumusuko. Ayon kay General Romel Francisco Marbel, bagong PNP Chief,
kailangang i-update na ng PNP ang sistema. Ito anyang artificial intelligence ay ginagawa na sa ibang bansa katulad sa Estados Unidos. Dito sa Pilipinas, pwede na rin daw i-apply ito dahil napakarami na po ng mga communication, maraming tao na aktibo na makakatulong, mga CCTV sa iba-ibang lugar para makilala ang mga wanted o may mga kaso at merong warrant of arrest. At ito raw ang gusto ni Pangulong Marcos, palakasin, paganahin ang bagong sistema na may kaugnayan sa technology. So hindi lang sa issue pala ng ekonomiya at iba pa kung hindi pati sa pag-aresto ng mga otoridad, i-a-apply na po. Okay? So tama-tama ito dahil ngayon, dalawa po ang personalidad na hindi sumusuko at hindi pa rin na-aresto. Yan ay si Gerald Bantag na nasasangkot dun sa Lapid case at itong pinaka-controversial na pastor na si Kibuloy na mayroon ding warrant of arrest mula sa Senado, may warrant of arrest mula sa Davao City Court. So mayroong court order. Okay? So hindi pa rin po nahuhuli. So pwede nang i-apply ito at iba pa. Ibig sabihin ito, sa pamunuan po ng bagong PNP, nag-a-update na pala sila. At mahalaga itong artificial intelligence na sistemang ito dahil ito'y makakatulong ang mamamayang Pilipino, local and national government sa mga otoridad para ma-identify, mahuli ang mga nagtatago o may iwas sa mga court order tulad ng warrant of arrest. So malaking bagay po ito. Isang magandang programa doon sa mga walang kaso pero hindi nag-iingat. Pag nagkaroon ng kaso, may problema kayo, yan ang inyong kakarapin. Parang ang gustong palabasin dito ni General Marbil ng ating PNP na kahit sinong personalidad, maimpluwensya na tao, kahit sino, hindi makakalusot at babagsak sa batas. Meron pa pong isang panawagan naman si Colonel Jean Pajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Panawagan at warning. Ano ito? Nag-warning, nagbabala na po ang PNP. Sa sino man po na mga nagkukup-kup, nagtatago, sa mga taong may kaso at may warrant of arrest, kayo daw po ay pwedeng kasuhan. Kayo po ay kakasuhan ng PNP. Kasi yung pong mga wanted o may mga warrant of arrest, tapos alam nyo, hindi nyo sinusuko, hindi nyo sinire-report sa mga otoridad, pwede kayong kasuhan initially obstruction of justice. Walang kamag-anak dyan o kapatid, kahit na membro ng inyong pamilya, basta merong warrant of arrest, kumbinsihin nyong sumurrender o itawag nyo sa mga otoridad para mahuli kung nasaan niyang may warrant of arrest na yan, kung sino man personalidad dyan. So ayun po, warning, kakasuhan ang sino man, walang piniling kamag-anak, kapatid, anuman ang relasyon, kaibigan. Kapag napatunayan kayo ay kasali sa pagtatago, kumukup-kup kayo, pinagtatakpan nyo sa mga otoridad, ang mga may kasong wanted o may kasong kriminal at wanted na nga or pinaghahanap dahil may warrant of arrest, pwede na kayong kasuhan. Again, kasama dyan si Kibuloy kung hindi pa rin susurrender at saka si Bantag. Pero, ang isang development ngayon dito ho sa kaso ni Kibuloy, yung kanyang 5 kasamahan, yung iba ay nag-surrender at yung iba naman po, yung isa ay na-aresto. Si Enteng, tawagin Enteng Canada, ayun, na-aresto yan. Barangay chairman yun ng Barangay Tamayong isang araw pa. Si Pauline, Canada, at saka si Sylvia, yung isang babae, ay parehong sumurrender. At yung dalawa, na si Ingrid Canada, yung Chief Administrator ng Kingdom of Jesus Christ, at saka si Jack Roy, sumurrender na rin. So kung yung 4 ay nag-surrender, yung isa ay na-aresto, wala nang dahilan para hindi sumurrender din or magpahuli na si Kibuloy. Pero hindi pa rin po Marami na pong mga property dyan sa Davao, Barangay Tamayong, sa Davao City at kung saan-saan ang pinuntahan ng NBI. Lumalabas dito, ang NBI ang lead agency ng pagpapatupad ng warrant of arrest na sinusuportahan ng PNP, Davao. So hindi pa rin po nahuhuli. Ako man, ang aking tingin dito, dapat ay sumurrender. Huwag nang magpahuli, huwag nang magtago. Kasi hindi pwedeng taguan ng court order. Totally, ulitin ko yung sinabi ko at yan naman yung kanyang sinabi na dati,
dalhin sa korte ang kaso at kanyang haharapin. Ito, court order na ito eh. Nasa korte na ang kaso. Kaya nga ang korte ay naglabas ng warrant kasi nga nakita may probable cause. So due process, rule of law, pero ayaw pa rin sundin. Ano ito? Kung yung kanyang kasamahan na 5 ay, yung 4 ay voluntary nag-surrender, nag-bail na, nakalaya na, yung isa na aresto, nag-bail na rin, o bakit si Tibuloy ayaw? Anong kinatatakot niya? Malinaw lang na talagang sa aking opinion, walang respeto sa ating batas. Batas sa Senado, kasi mayroong warrant na pare sa Senado, at batas ng ating korte. Batas ng ating bansa. Abay, mahirap yan. Kung isang nagpapakilalang leader ng isang organization, tapos walang respeto sa batas, paano makaka-recruit yan? Paano paniniwalaan ng tao yan? Ng kanyang mga followers, supporters? O kung papaniwalaan siya, masamang president yan. Masamang halimbawa na yung isang leader na may mga membro, di man gaano karamihan, pero ang kanya ipinapakita ay pagtatago, hindi pagrespeto sa batas. Ay hindi maganda yun. Kasi parang iniinganyo mo ang mga followers at supporters na above the law kayo. Hindi pwede. No one is above the law. Kasi mayroong complainant, may kaso, may probable cause, mayroong warrant of arrest. Ayan, paalaala lang po So, itong bagong balitang ito, itong mga isyong ito, hindi natin bibitawan. Babantayan at tayo magbabalita lang, magbibigay ng interpretation at opinion sa nangyayari. Pero hindi pwedeng pagtakpan yan. Kasi ngayon, sinunod na yung gusto niya. Dati, hindi niya respeto ang Senado at Kongreso. Dahil hindi raw korte, political lang. Ito, dalhin sa korte, nasa court na nga Court order na nga ito. Doon sa sexual harassment, na available dyan sa Davao. Kaya available kasi sexual harassment lang. Yung sa Pasig, RTC, medyo mabigat talaga yon. Non-available yung kasong ipinal doon. Kaya pag yun na naglabas ng warrant of arrest, hindi natin alam kung kailan, pero hindi na siguro magtatagal yan dahil magkasabay yung kasong na-file sa Korte ng Davao at Korte ng Pasig. Yun, pag naglabas yun talagang kulong kasi non-available po yung kaso sa Pasig. Iba ang kaso na ipinail ng Department of Justice Prosecutor sa City of Pasig Court ng Pasig City kaysa sa Davao. Sa Davao, available. Pero available lang ngayon sa Davao Hindi pa rin nagpapakita si Kibuloy, hindi pa rin mahuli. Di lalo na siguro pagka non-available ang kaso at nagkaroon ng warrant of arrest. Wow! Yan ang matinding hanapan. So baka dito umiral yung sinasabing artificial intelligence, bagong sistema na gagawin ng ating bagong PNP Chief General Marvin. So good luck, sir. Dagdag ko lang makaabayan na dahil po itong si Kibuloy nagtatago ngayon at ayaw pa rin pong lumabas, nagmamatigas makaabayan. So para sa akin, dapat kontakin rin po ito yung Interpol. Diba? Okay ba sa atin na dapat papasokin rin po dito yung Interpol? Kasi nga ito pong si Kibuloy, wanted po siya doon sa US makaabayan. So may grounds dito na i-report po ng taga DOJ sa Interpol, ito pong si Kibuloy makaabayan. Kasi kapag papasok na dito yung Interpol, mas lalong liliit dito ang mundo po ni Kibuloy makaabayan. Kaya nagpapanik na dito ito pong si Kibuloy. Asya, para po dito hindi mo mahirapan, para po hindi mahirapan po ating kapulisan na umalis na ba dito ng bansa itong si Kibuloy or nakaalis na, dapat i-report na dito sa DFA, ipakancel na po ang kanyang pasaporte makaabayan. I-cancel ka agad yung passport para hindi na po sila mahirapan dito ay nakaalis na ba or hindi ba makaalis ng bansa, kasi doon hindi na sila mag-isip kasi cancel na po ang kanyang passport makaabayan. Okay? So sana po maisip po yan ng ating kapulisan. So anyways, any comment, reaction, suggestion po dito sa ating mga topic na ating pinag-usapan ngayong araw, feel free po kayo na mag-comment dyan sa ating comment sections. And please don't forget po na mag-subscribe tayo sa ating bagong channel, sa Bagong Henerasyon TV. Meron po tayong link dyan na nakalagay po sa ating description, title, i-click nyo na po yung description natin makaabayan. Meron pong link dyan directly sa ating pong bago po na YouTube channel. Okay? Again, thank you so much po sa mag-subscribe. So, makakabayan ko, yan po ating nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko,
Salamat po sa pagpapahintulot mo sa akin na makita ang isa pang magandang pagsikat ng araw. Bawat hininga ko ay dahil sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Anuman ang harapin ko ngayon, alam kong kaya kong tiisin, malampasan at mapagtagumpayan sa tulong mo. Nagpapasalamat po ako sa iyo ng maaga dahil ang iyong lakas at kapangyarihan ay alalay sa akin. Ang iyong karunungan ay gagabay sa akin. Ang iyong kapayapaan ay pupuno sa akin. Naway mapuno ang araw nito ng maraming pagpapala. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.